Magandang isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Wow, parang ang gaganda ng mga kapatiran ngayon. Lalong gumaganda. Magandang tanghali po. Sino pong mga may bago tayo na friends? Ilan ba ang bago natin mga friends? Mga kapatiran natin. Sana po hindi po ito ang una. Sana po ito ang simula na makasama po namin kayo. Linggo-linggo, in Jesus' name po. Sige po makuha yung mga pangalan. Okay po. Gusto lang po namin sana i-welcome si Sister Sarah Nagashima. Ayun po tayo. Welcome po, Sister. At si Sister Cindy Shimizu. Welcome po. Sana po hindi po ang una. Ito po ang simula na makasama namin kayo. Ito pong aming church, Christian-centered Bible verse po. Wala po kami iba tinatas dito, kundi ang Panginoon Jesus lamang po. Hindi po yung pastor, hindi po yung church na to. Word of God na po ang tinatas namin, Panginoon Jesus Cristo lamang po. Wala na po iba. Ngayon po, magsisimula na po tayo. Handa po natin ang ating mga puso at saka may papakusap lang po sana mga kapatid. Pwede po bang habang tayo, bago makinig ng banal na salita ng Panginoon sa Kristo, pwede po ang ating mga keta, kahit 2 oras lang. Pakimano ba ito? Kasabi ko lang. Parang nakakot. Pwede pong pakimano mode, bigay, po natin ang puso natin sa Panginoon. 2 oras lang naman po natin. Hindi tama na paulit. Manner mode lang po natin, manner mode lang po. At para po maintindihan natin maigi, para po walang abala sa ating pakikinig, ito na po ngayon ang ating kapatid na si Sister Marie po. Siya po ang magbibigay ng word of God. Amen! Hallelujah! Welcome po sa mga bago nating kasama ngayon. Alam po namin na welcome po. Alam po namin na muli at muli, pinag-pray po namin na muli at muli, babalik ng Panginoon ang inyong mga panyapa upang muli namin kayo makasama. Amen! Amen po ba? Kanina po, napakaganda po ng mensahe ni Pastor. Sa mga hindi po naka-attend, konting lang po mahapyaw. Konting lang po, konting sundot lang po. Kami po, ang sabi po ni Pastor, katawan po ng tao, meron po tayong body, soul, and spirit. Ngayon, 5 senses po natin na nasa soul. Isa po yung nakakaramdam. Isa po yung pag nasasaktan po tayo. Ito po ating puso, sabi po ni Pastor Galanina, ingatan daw po natin, yung puso po natin baka po malaglag. Baka po tayo atakihin sa ating mga puso. Ayan. Ingatan daw po natin, napakahalaga daw po ng puso. Sabi niya, minsan po kasi, sa buhay natin, akala natin yung iba-ibang bagay, yung puso po natin, hindi po natin naiingatan. Kaya napakahalaga daw po ng puso, kasi dyan po manggagaling lahat. Yung iniisip po natin, yung sasabihin po natin, manggagaling po yan sa puso. Sabi nga po minsan po, mahalaga rin po yung iski, yung consciousness natin. Minsan hindi po natin nararamdaman. Hindi po, nawawalan po tayo ng malay. Akala po natin okay tayo. Pero yung malay po nawawala. Yung consciousness po natin nawawala. Protektahan daw din po natin yun. Minsan akala natin okay lang yung parang, napapalamalabas yung mga salita natin sa bibig na minsan hindi po natin naaalala na nanggagaling po sa puso yung kahit na konting bagay lang. Kaya po sabi po, be careful how you think. How you think, your life is shaped by your thought. Ibig sabihin po, kung ano po iniisip natin, yung po yung nagsishape po ng buhay natin. Kung po lagi natin yung isip, ano po lagi natin na nasasabi, yung po yung magsishape ng buhay natin. Be careful po tayo sa ating puso. Napakaganda po ng kinanta natin kanina, Tagalog. Kaya kung iintindihin lang po natin yung pagkakanta po natin, yung sabi po, nagsusumamo. Nagsusumamo po ba tayo sa Panginoon? Napapakumbaba. Sabi po, patawarin daw tayo sa ating mga kasalanan. Sabi po, yung ano po ba yun? Yung pagkakabahagi po.
Yung pagkakampi-kampi. Ito po kasi, sabi po, sa isang pamilya po, kailangan po natin ay meron tayong unity. Kasi minsan po yung pagkakabahabahagi, yung pagkakampi-kampi, yung walang pag-ibig sa isa't isa, ito po yung sumisira sa isang pamilya. Sa business din po, kapag hindi po maayos ang pamamalakad ng satyo, ang pamamalakad po ng bawat nagtatrabaho. Kasi sa business po, lalo na yung mga nasa naisoko na style ng naisoko. Di ba po, ano yan? Parang nagpo-flow. O ako magaganto, sa'yo magaganto. Umaangkat po yan eh. Pero kapag yung isa, medyo bumagal, yung flowing po, nagiging nasisira. Kasi maiis ka na, ano ba? Natatambakan na ako dito. Di ba po, may ganun sa trabaho? Sa sports po, halimbawa, sa sport, para po manalo ang isang team, kailangan po lahat sa may unity eh. Pag walang unity sa isang sport, malamang laging talo yung team nyo. Kaya po sa isang team, kailangan din po ang unity. Sa isang family, kailangan din ang unity. Sa business, kailangan din ang unity. What more po sa inuupuan po natin at sa kinalulugaran po natin ngayon? Sa tahanan po ng Panginoon. Paano po kaya kung ang tahanan ng Panginoon ay walang unity? Ano po kaya ang mangyayari pag wala pong unity ang tahanan ng Panginoon? Siguro para din po tayo nandun sa business o nandun tayo sa school na laging awayan ng awayan, banggayan ng banggayan. Sa pagiging nangyayari po, sa loob din po ng church, pwede din po palang mangyari yun. Akala po, diba, pag nandun ka sa loob ng church, perfect na. Hindi po totoo yun. Kasi po yung church, kahit lang po lang natin ngayon, hindi lang nakapilit natin, katabi-tabi natin. Iba-ibang tao, iba-ibang ugali. Lahat po yan, napakaraming tao po sa church. Dito sa church na to, sa ibang church, kahit saan po tayo pumunta. Lahat po yan, maraming tao. Sa dami ng tao, lahat po yan may kanya-kanyang ugali. May kanyang iba-ibang klaseng ugali, iba-ibang klaseng tao. At sa loob po ng church, wala pong perfecto. Huwag po tayo maghanap ng perfecto kasi wala po si mga perfecto rito. Pangalan lang po yun, pero wala pong perfecto. Kaya huwag po tayo maghahanap ng, ito nakatayo na, perfecto kaya? Hindi po. Kahit po nakatayo na, hindi na perfecto. Kaya huwag po tayo maghahanap ng mga perfect kasi isa lang po ang perfecto. Ang Diyos lamang po, si Jesus lamang po ang perfecto. Kaya huwag po natin titignan ang mga katakadalan natin kasi lahat po tayo may pinas. Lahat po tayo may dungis. Lahat po tayo may kasalanan. Huwag po natin titignan ang kasalanan ng iba, tignan po natin ang kasalanan natin. Para magkaroon po tayo ng kaayusan sa buhay natin. Unity. Ano po sa Nihongo yung unity? Nihongo po. Parang ichi na namin na ka na. Nagkaisa tayo, sabi ko nagkakaisa rin. Hindi ko po alam kasi kung ano po yung unity sa ano. Teka, mayroon lang po tayong Kahapon nagsabi ko. Dito. Ha? Blankets. Dangetsu? Malalim. Mahirap intindihin. Ichi dinaru. Ichi dinaru. Unity. Dangetsu. Dapat dangetsu. Hindi danget. Dangetsu. Yan po. Kailangan po natin ang dangetsu. Danget. Sarap yun. Danget. Sarap yung danget. Mamaya na po yung kainan. Danget. Sarap yun. Hindi din mo nagkakot danget. Ayan po. Sige po. Ngayon po may papanood lang po kami. Pwede pa kapatay po yung yung ilaw. Ayan. Ano po yan? Care of po ng ating service. Ano na po tayo? Level up po tayo. Ayan. Level up. Meron po tayong video. Ayan po. Ligo. Level up po. Sige po, panoorin po natin. Sayang po, isang minuto lang. Ilang segundo lang po. In our schools and unity in our church. But what is it? How do we define the word unity? After all, we hear it all the time.
unity in jobs, unity in our schools, and unity in our church. But what is the implication behind the word? Is it nothing more than a group of people working, learning, and worshiping together, loosely linked by a common goal or belief? Perhaps unity begins as nothing more than an empty cup, a framework created to house something bigger than itself. A vehicle built to contain a combination of ingredients, each with their own special qualities that make them unique, each consisting of elements and properties that make it perfectly suited to fulfill its purpose. Together, each piece makes its own valuable contribution, regardless of its use as a singular item. Individually, each element is by no means worthless, but when combined together by the hands of a skilled creator, they become a delicious blend. Unity. Ayan, unity. Ang sarap po nun. Para makikita po natin, di ba? Yung mga sangkap ng mga bago siya mabuo ng ganyang kasarap, yung mga sangkap, yung different na sangkap, kung paano yung mga sangkap na yung nilalagay. Pag walang asukal, siguro hindi tatamis. Bago pa sabay na yung sangkap, meron pang proseso. Pero pag pagdadaan ng mga makina-makina dyan, hanggang sa maging masarap na siya. Gusto niyo uminom mamaya may kape tayo. Yan. Yun po yun eh. Bago po maging maayos ang buhay, bago po sumarap, kailangan po yung pagsama-samahin. Hindi po pwedeng magkaroon ng isang kaping masarap pagka kulang yung mga ingredients, yung mga sangkap. Ngayon din po sa buhay natin, sa isang Kristiyano, sa buhay po natin, kapag ka po gusto natin maging maganda ang pagkasama natin, kailangan po lahat tayo may unity. Para po, ano ba kahalagaan po ng unity? Kasi po diba, kaya pala nandito, para meron tayo salvation, masave din po yung iba. Imagine niyo po yung pag-wibig ng so, di ba, kailangan maging maganda yung pagsisway natin sa mga tao. Pero imagine niyo po kung wala tayong unity, parang merong kakulangan. Imagine niyo yung fisherman na, nangingisda. Tapos yung dala-dala niyang, lambat, net, butas. Sira. Di ba hindi po siya makakakuha ng maraming mga isda? Kaya kailangan laging buo. Kailangan tayo rin po sa iisang bahay ng Diyos. Kailangan meron tayong unity. Iisa dapat ang ating meron tayong pagkakaisa. Meron pong reason bakit ano po yung importansya ng unity sa isang church. Kasi dito po tayo kaya kailangan po ang unity sa isang church. Reason why unity is important in the church. Number 1 po. Kasi po ito ay ipinanalangin mismo ng Panginoon. Si Jesus mismo, nanalangin siya na magkaroon ng unity ang bawat isa. Ibig sabihin ko, ang Panginoon na nag-pray, gano'ng ka-importante po ito. Kasi di ba po, tayo nananalangin tayo kasi may mga kailangan tayo sa buhay natin. Pero sa tayo nagpipray kay Jesus, ngayon yung Jesus na pinag-pray natin, siya mismo nanalangin para sa atin, para magkaisa tayo. Ibig sabihin, hindi po ito importante, napaka-importante po ng pagkakaisa-isa. Sabi po sa Juan 17, 17, 9, 11. Tagalog, lalim. Pinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi sino po yung pinadalangin ng Panginoon? Hindi daw po yung buong mundo, hindi po lahat ng tao, hindi po lahat ng kung hindi. Ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Yung ibinigay po ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus, yung po yung pinadalangin ni Jesus, sapagkat yun po ay para sa Diyos Ama. Sabi po, ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. Ano narinig po natin ito lagi sa mga mag-asawa? Ang iyo ay akin ay akin pa rin. Tama po ba yan? Mali? Mali po yun Sabi po sa Bible, ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at paralangalan ako sa pamamagitan nila. Kaya po daw po, meron tayong pararangalan. Kaya po,
Panginoon po. At ngayon ako papunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan. Nasa sanlibutan pa sila. Ito po yung paalis na si Jesus, yung after na naipako siya, aalis na siya. Pero yung mga tayo po, andito pa rin daw po tayo, nasa sanlibutan pa rin daw po tayo. Kaya nag-pray po siya sa Diyos Ama. Sabi niya, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalan. Pangalan ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Unity po. Pinag-pray po tayo ng Diyos Ama ng ating Panginoon sa para po magkaroon po tayo ng unity. Number 2 po. Yung unity din po, nag-reflect din po ito ng God's character. Yung isang character po ng Panginoon. Halimbawa po, yung pag-create sa creation po, halimbawa yung pag-create niya ng mga planeta. Kung ito po ay walang pagkakaisa-isa, ito po ay bara-bara, ito po ay yung hiwa-hiwalay, walang kaayusan, siguro po, natin wala rito, baka po nagkasabog-sabog na yan. Siyempre, yung pag-rotate niya, yung movement niya, ay walang kaayusan. Mababangga-banggaan po yung mga planet. Pero dahil po lahat yun, may unity, may kanya-kanyang ikot, may kanya-kanyang movement, maayos lahat, kaya po yung mga planet po, hindi po yan na kakaroon ng bangga-banggaan. Para sa buhay lang po natin yan, kailangan wala po tayong mabangga-banggaan. Another example po sa music. Okay po, music ministry po tayo. Sa music po, kapag ka po, imagine po ninyo, kapag ka po yung boses ng lahat hiwa-hiwalay, masakit po sa tenga. Pagka po eto, meron po nasa isa, lumilipad yung boses, eto yung isa, tintonado, eto yung isa, pag wala po, tawag po doon harmony. Pero kapag hanggat po nagpa-practice, hanggat nagkakaisa po, ang bawat isa, nagkakaroon po ng harmony. Yung mga dati hindi ko maganda ang boses, hindi maganda ang boses. Umaayos, kasi nag-practice. Ay, yun po yung natawag na unity. Pagka mo may pagkakaisa, kahit na medyo mahirap, ayoko mag-practice, ayoko ng ano, kaya lang, pag sumali ka naman, babangga naman yung boses mo, hindi rin pwede. Kaya, meron po tayo minsan nagiging patakaran na no practice. No sing, no kanta. No stand and sing. Di ba? Kasi po kailangan po yung para, yun po yung natawag ng pagkakaisa. Pagkakaisa, kailangan po natin yun para sa ika-aayos ng lahat. Next po. Ano pa daw po isang reason? Mandated by Jesus po. Si Jesus po mismo ang nagpupos nito. Si Jesus po mismo ang nagsabi na kailangan po magkaroon tayo ng unity. Sabi po sa John 10:16, mayroon ako ibang tupa na wala sa kulungan ito, kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang ating tinig sa gawin, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi po sa isang church, hindi po lahat pare-pareho magkakasama yung mga tupa, magkakapareho. Meron po siyempre yung mga tupa na galing pa sa iba. Minsan, siyempre napupunta, sabi nga minsan may limitasyon tayo, ikaw gagamitin ka sa isang lugar. So, after ilang years, gagamitin ka naman sa iba. Kaya yung mga tupa namin dito lang, minsan, katulad namin, iba-iba nang galing. Kaya sabi, kailangan alagaan din po kailangan silang alagaan ko rin para napakinggan yung isang tinig lang at doon magkakaroon po ng pagkakaisa. Magkakaroon po, kahit po galing ka sa ibang lugar, kahit nagaling ka pa sa ibang planeta, dahil kailangan mo magkaroon ng isang lugar, pinagsama-sama tayo sa isang lugar, kailangan tayo magkaroon ng unity para maging isa ang kawan at ang isa ang pastor. Next po. Number 4 po, exemplified by Jesus. Mismo sa buhay po ng Panginoon, naging magandang halimbawa po ang buhay ng Panginoon dito sa word na unity. Sabi po sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Dito pa lang po makikita na natin ang unity. Ang Diyos at ang Ama ay iisa. Sa Lucas 22:42 po, sabi, Ama, hindi ka niya. Kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Yung sarong po yung paghihirap. Ito po yung time na ipapako si Jesus.
yung malapit na siyang ipako, dala-dala niya yung, nakapako na siya. Nakapako na. Sabi niya, Ama, kumaaari, ay, hindi pa. Ilayo mo sa akin ang saro, ito ganuman, huwag ang kalooban ko ang masal, kundi ang kalooban ko. Ito-pray ka sa Getsemani. Yan. Sabi niya, maaari ilayo mo sa akin ang saro ko, ito. Tapos kinakausap niya yung ama. Sabi niya kasi, ang hirap-hirap, ang sakit-sakit ito, ipapa. Sino ba naman ang hindi mahihirapan? Alam mo, ngayon, ipapako ka na sa krus. Alam mo ngayon, mamamatay ka na. Sino ba naman ang hindi maghihirap noon? Kaya ang sabi ng Panginoon ng amang ng ating Panginoong Jesus, Ama, sabi niya kay Diyos Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ito, gayon may, huwag yung kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, ang Panginoon, kahit na nasa, alam niya kung kahit na nasa kahirapan na, hirap na yung sarili niya, na alam niya mamamatay siya, pero ang inintindihan pa rin, yung will ng God, ng Diyos Ama, hindi yung sarili niya. Sabi niya huwag yung kalooban ko ang masunod. Pero ano po ang reality po sa atin? Tayo po, minsan ang tao, nagkakaroon lang po tayo ng unity kapag nandun lang po tayo sa convenient, na lugar natin. Pero kapag nasa outside the comfort zone na po tayo, yung unity po nawawala na yan. Ayoko yan, nahirap Out muna ako dyan. Mahirap yan Pero kapag kayong maalwan lang sa atin, okay, join ako dyan. Kaya ko yan. Madali po natin sabihin ng unity pagpaprepara tayo maalwan. Yung maayos, yung okay lang tayo. Pero pagdating na sa medyo nahihirapan na tayo, ang tao po yun ang reality. Pag outside na sa comfort zone niya, asahan po natin ang tao nawawalan sa unity. Kanya-kanya na. Diyan ka, ako dito. Maluwag ako dito, gusto ko rito. Yun po ang nangyayari. Kaya po nagkakaroon ng division. Kaya po nagkakaroon ng distraction. Ang panlima po, ito din po, yung unity na po, ito na po yung magiging witness sa buong mundo. Kung tayo po ay isang Kristiyano, sigurado po marami tayong audience. Sigurado po para tayo nandun lagi sa sinihan. Alam nyo, artista tayo lagi. Kasi lagi kong may nakatigin. Lagi kong merong titingin at lagi kong merong titingin. Sabi po, para lang tayo, Christian ba yan? Gusto mo ba natin yung ganon? Pag sinabing Christian, ay, Christian ba yan? Ano ba yan? Siyempre, mas gusto po natin yung words na, ay, Christian niya. Ganda niya. Christian niya. Bait siya. Kaysa po dun sa sasabihan, patataasan tayo ng Christian ba yan? Kasi po nakatingin po sa atin. Pero kung tayo po bilang isang Kristiyano, makikita po ng mga tagalabas na tayo merong pagkakaisa. Ang galing-galing naman ng mga Kristiyano, may pagkakaisa. Para lang po tayo yung pagka na wewelga. Kaya may pagkakaisa, pagka nag-wewelga. Nagagaling po sa mga trabaho pag may welga, nagkakaisa talaga. Kasi meron silang aim Meron silang ginogol, meron silang tayo po, Kristiyano, meron din po tayong ginogol. Yung mga kaluluwa po sa labas, ginogol po natin yan para maakay po natin sa looban. Pero kung tayo po mismo walang pagkakaisa, kung tayo po mismo walang unity, wala po tayo mahahatak sa labas. Tayo lang din po ang magkasama-sama hanggang sa makita natin si Lord, sasabihin ni Lord, kayo sa umpisa hanggang katapusan, kayo pa rin. Hindi kayo nalagsagan. Bakit? Sabihin ni Lord, kasi walang unity. Walang pagkakaisa. Sa unity po, naka-involve po doon yung love. Pag wala pong love, imposible pong magkaroon ng unity. Ibig sabihin po nun, equal, wala pong love. Malinaw po. Kaya ang sabi, napakahalaga po ng unity, yung pagkakaisa-isa. Dapat po, kung meron mga patakaran, kung meron mga pag-usapan ng maayos. Hindi naman dadaan po natin sa baso. Sa kape. Huwag po natin nadaan. Daan po natin sa isang baso lang yan. Kaya natin yan. Magdamagan lang natin yan. Enjoy pa tayo, di ba? Sabi natin, pagka nagkakaisa-isa, nagkakasama-sama, magkakapatiran, enjoy.
Lagi tayo magkakasama sa hirap at ginhawa. Huwag lang daw po puro sa ginhawa. Magsama-sama rin daw po tayo sa hirap. Wala pong tatakbo pag hirap na, ha? Baka pag puro ginhawa lang, join kami dyan! Pag hirap na, yak kami dyan! Yak kami dyan! Huwag po gano'n. Sabi po ng Panginoon maging witness po tayo mismo sa mundong ito para magkaroon po tayo ng maraming, para po magkaroon po na mawin po natin ang kalakihan. Sabi po sa John 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Napakalinaw po ang pinapasabi ng Panginoon. Utos po. Inuutos po ng Panginoon. Hindi po ito yung lang na pinapasabi lang po. Utos po ito na dapat sundin. Isang bagong utos po, mag-ibigan kayo. Lahat po, sinabi po kayo, hindi po sinabi mag-ibigan ako, mag-ibigan siya, mag-ibigan yun. Sabi po, mag-ibigan kayo. Kung paano, inibig daw po tayo ng Panginoon. Napita po ba natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin? Walang sumagot, hindi niya repeat. Napahal kayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Kahit sino pa po tayo. Kahit ano pa po ginagawa natin. Kaya akala ng iba, wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya wala po yung, andawa po, sa inyo, sa puso nyo, wala ang Panginoon. Pero mahal po kayo ng Panginoon. Yun lang po ang pag natin kakalimutan. Minsan po ang tao nakakalimot. Mahal ko sarili ko. Ako. Pamilya ko. Ako, pamilya ko. Hindi po. Pero ang Diyos po, wag po natin kalilimutan, mahal po kayo, mahal po ako, mahal po tayong lahat ng Diyos. Na dapat po yun maintindihan po natin. Pang-anim po, ano po yung isang importansya po bakit kailangan ng unity? Kasi po, yun daw merong unity na church, bine-bless daw po ng Panginoon yun. Kaya kung minsan magtataka tayo, bakit ayaw dumami ang tao sa church? Kasi nga, walang unity. Ang sabi po ng Panginoon, sa gawa 2 hanggang 45 hanggang 47, araw-araw sila yung nagkakatipon sa templo, nagpipila-pila sila tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sabi po, araw-araw nagkakatipon sila sa templo. Tayo nga, linggo lang, ayaw pa. Nung araw nga, mas mabigat eh. Araw-araw nagkakatipon daw sa church. Ngayon, linggo na nga lang, ay, bila katao. Molin muna ako. Punta muna ako dito. Pero I love Jesus. Pero kilala ko si Lord. Pero molin muna ako. Sandali lang, wait lang. Ay po, araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Nagpipila sila tinapay sa kanilang tahanan. Sa mga bahay-bahay ko. Ngayon po, marami tayo ganyan, mga zero grouping, ganyan. Konting practice sa bahay. May nasama-sama, nagsasalo-salo. Kaya po yung isa po, sabi natin, ano ba yan? Parang puro na lang food fellowshipping. Biblical po Kasama po sa Bible. Sabi po, mas maganda po, sabi po ng Panginoon, magsama-sama kayo, magkainan kayo, magpirapiraso kayo tinapay, habang pinapiraso ay sinabi kaldero. Sabi, pinapiraso tinapay. Sabi po, magsama-sama po. Kaya po yung mga food fellowshipping, kasama po yan sa buhay ng Kristiyano. Taga po, sabi nga, masaya pag may kainan. Masarap pag may kainan. Kaya po, dapat lagi po tayong may kainan. Kailangan lagi tayo na. Kasi sabi bawal daw po ang diet. Tinapay po. Ay po, yan.
Ay po, nagkasalo-salo, masaya ang loob. Huwag po tayo magkasalo-salo ng masama ang loob. Baka mamaya, may kumakain ito. Ang dami naman niyang kinain. Ano ba yan? Kunti na nga lang dala niya, dami niya pang kinain. Huwag po, gano'n, mag-ipatingnan niyo katabi. May ayaw po, ay, ang dami mo kainin, hindi, kumain ka pa. Dapat gano'n po, di ba? Kasi sabi, kailangan masaya. Ano masaya? At sabi po, habang nagkasayaw po tayo, hindi po pwede makalimutan yung puro saya lang. Baka mamaya puro saya na lang, nag-enjoy ka na dyan, nakalimutan mo na ang papuri kay Lord. Yun po yung pinakamahalaga ron. Habang may fellowshipping, habang mayroong sama-sama, habang kumakain, sabi niyo, everything give thanks to God. Kailangan po sa lahat po na gagawin natin, papuri sa Panginoon. Kailangan po lahat nakakaluwalhati. Baka nga po tayo kainan, sige, kain dito, kain doon. Pero para saan po? Hindi lang po para kayo yung mga pagtitipon natin eh. Kakain lang tayo, mamaya hindi ka pa nagpinabalaungan ka pa. Mamaya kain lang kayo ng kain, hindi nyo alam, mamaya may masamang elemento sa pagkain, hindi nyo man lang pinag-pray. Lalo naman, napakarami po sa mga elemento na pinipatipat kung saan-saan dyan. Ebola. Ano po yung sakit na Ebola ngayon? Napakadelikadong sakit. Nabuang ka lang, timbak ka na kaagad. Kaya kailangan po ipag-pray natin ang pagkain. Kailangan po bawat ipag-pray natin. Tanggalin mo yung elemento rito na papasok na masama sa akin. Linisin mo ito ng iyong banal na dugo kasi may power po ang banal na dugo ng Panginoon. Salamat po ang pwede mag-protection sa atin. At pagka po nagawa na po natin itong lahat, ang sabi po, doon pa lamang po nagdadagdag ang Panginoon ng mga kaluluwa. Hindi po magdadagdag ang Panginoon ng mga kaluluwa hanggang wala po tayong unity. Kung tayo sabi nga ng Panginoon, kung kayo nga, sasampulang kayo, dagabangaya kayo, dagdagan ko pa kayo. Eh mag-alis muna kayo para ko kayo dagdagan. Tsaka kayo humingi sa akin ng mga 20. Pagka kayong 10 ay naging maayos na. Pero kung tayong 10 pa lang, di ba magkaayos, huwag daw tayo humingi sa Panginoon ng kaluluwa kasi baka hindi natin kayanin. Baka matagdagan lang yung rambol. Baka lalo doon makikukunin ng Panginoon mo ba, tumang anak ko ito, rambulan ng rambulan, tumagdag pa, nadamihan pa. Ay, ang sabi ng Panginoon, magkaroon po tayo ng unity. Ano naman daw po kaya magagawa ng unity? Kapag daw po tayo nagkaroon ng unity, ano napakalaking magagawa nito sa buhay ng bawat isa sa loob ng church? Unity destroys Satan's work. Sa loob po ng church, sa labas po ng church, sigurado po meron pong kilos ang kalaban, ang kaaway. Si Satan, kumikilos po yan ang hindi natin nalalaman, hindi natin nararamdaman. Kasi ayaw po ni Satan na masaya ang mga anak ng Diyos. Ang gusto po ni Satan, laging magulo ang mga anak ng Diyos. Kaya po, pero pag nagkaroon po tayo ng unity, sigurado, yung gawa ng kaaway ay matatalo. Naniniwala po ba tayo doon na kapag meron tayong pagkakaisa, matatalo natin ang gawa ng kaaway? Eh bakit po? Halimbawa lang po. Kasi dito tayo, bakayan ka ng mga away, konting kibot, usap, konting libot, o ito magmimigay ng, ito naman, ano ba nangyari na yun? Ano ba yan? O di mag-uusap, ano yung pakagano para mag-extend. O pagdating na po sa mga prayer, mag-pray na po tayo para sa natin kalabas. Wala na po tayong power. Kaya ilabas po natin lahat ang effort natin, doon pa lang po sa pag-aawayan natin. Kaya yung power natin para mag-pray, yung power natin para kalabanin si Satan, ubusin na. Kasi nagbakay na tayo, yung power natin yung tapos na. Doon pa lang, tigbak na tayo, doon pa lang, balagano na tayo, pahihira na tayo. Kaya sabi, hindi po natin tatanggalin. Tignan po natin ang isang video pa. Yan po ay care of Ate Therese. Thank you, Ate Therese. Let it up. Pwede pa kayo ulit po. Ate. Mga kids, panoorin po niya, maganda to. Kids, Peter, mangga tayo, mangga.
sama-sama, ano ba nangyayari sa kalaban? Natalo po, di ba? Ngayon din po tayo. Pag tayo po, gusto po natin ma-torture si Satan, magsama-sama po tayo, magkaroon po tayo ng unity. Ano na po ang ginagawa ni Satan kapag kayong, ano po yung gusto-gusto ni Satan? Kaya po natin sa, verse sa 1 Peter 5:8, sabi po, kumanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ay parang leyon. Umaatungal aanigid na humahanap ng masisila. Yun daw po yung gawain ni Satan. Hahanap-hanap po yan sa gilid-gilid kung sino po yung pwede niyang masila. Sabi nga po doon sa isang aral, ang leyon daw po, tahimik lang daw po yan pagka gusto niyang mahanuga, pagka gusto niyang may kainin. Titignan muna yan. Mag-ano lang, magmamasid-basid lang muna siya ganyan. Sino kaya ang masarap kainin dito? Ganyan. Tahimik lang po yan. Ngayon, pag nakita ko yung mga giraffe, yung mga kasama niya sa mga sagubat, ganyan ng konti yan eh. Tignan ako sino yung mabagal-bagal at saka yung aantok-antok. Yan yung paa, meron po ba kayong pulang ano dyan, ang leyon? Yung mga aantok-antok daw po. Kasi po, kapag ka po yung mga babagal-bagal, at saka yung aantok-antok, alam po yung leyon yun. Siya po yung tatargetin nun. Halimbawa, kita niya po yung, ay, ito mapagal to. Siya pagkabita niya ng dinalag na gano'n, biglang nagtakbuhan. Eh, sino yung huli-huli? Ay, ito na lang ang kakainin ko. Kaysa naman sa tumakbo pa siya ng malayo, eh, ito naman may masarap naman na almusal. Kung sino lang yung tutulog, halimbawa, ito tulog na to, kakainin ko na to kasi tulog na eh. Ito, mabagal to, pag nag-unahan na sila, takbuhan sila lahat, wow! Tapos, pinahuli. Ay, ito na huli-huli, ito kakainin ko, masarap to. Yan na yung merienda ko. Gusto po ba natin may mga merienda? Gusto po ba natin makakain tayo ng leyon? Madali lang po tumingin ng leyon sa atin. Ang diablo, napakadali lang po. Sabi niya, tingnan ko sino yung aray ko. Sabi niya, tingnan pala ko, oh. Sabi niya, oh, huwag ka maingay ha. Kanina ba ako binabanggit? Pinapilok ako, tingnan mo, likisos. Likis siya. Ay, sabi, di ba, titingin lang yan. At titingin kung sino yung babagal-bagal dyan, yun daw ang kanyang gustong silain. Yun ang gusto niyang kainin. Napakadali lang pong mag-ano ng leyon. Sabi po sa 1 Corinto 12 hanggang 19, sapagkat si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng maraming bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, naging Hudyo at Griego, alipin man o Malaya, ay binabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi pa ituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Sige nga po, imagine niyo nga po yung isang na puro mata lang. Ano po mangyayari? Wala nang pang-amoy. Imagine niyo po, puro tenga lang. Ay bako, bilin-bilin na po tayo niyan. Wala na, lahat ng pakit na katawa ko, puro tenga. Hindi yung konting kalisusin, lahat yan, narinig po natin. Wala po yung unity. Pero ang ginawa po ng Panginoon, lahat po tayo, lahat po ng parte ng katawan natin, nilagay po sa maayos. Sabihin may pagkakaisa po lahat yan, yung mata nandito, yung ilaw nandito, maayos po, di ba? Eh, magkailanit po, ang mata niyo po nandito. Paano po dito kayo kabila, nakaganyan kayo, ganyan kayo lang kayo, lalakad po kayo, puro ganyan kayo, kasi ano dito yung mata niyo. Kaya po napaka-talino po ng Panginoon. Kasi lahat po inilagay niya sa kaayusan. Yung mata mo nandito sa harapan, kaya hindi ka babangga. Yung ilaw mo nandito, nakaganon. Dito ang butas na ganito. Eh kasi kung nakaliyad ka doon, pag-umulan. Lunod ka ganon. Kaya pag
Para hindi tayo nahihirapan. Na-praise God po, napakabuti po ng Panginoon, lahat po iniaayos po ng Panginoon. Kaya po lahat po, sabi nga po, lahat po pagka may unity, punti mo sa katawan natin, kaya huwag po natin isipin minsan na tayo, hindi po tayo kaparte ng katawan ng body of church. Lahat po tayo parte ng katawan. Hindi naman ako ganito eh, kayo na lang dyan. Hindi naman ako ganito, kayo na lang dyan. Dapat po, di ba? Nilagay ka dito, tayo ka dito, nilagay ka dito, tayo ka dyan. Ginagamit ka dito, dyan ka. Pero lahat po yan, meron nasa ayos po. Eh baka mamaya lahat naman po tayo dito. Sige, lahat po tayo, kanta dito, lahat po dito, lahat. Sige po. Wala na po muna, wala na po makikinig. Wala na po ba kanta? Mamaya lahat naman po nakaupo lang. Sige, lahat po tayo. Una rin po ako. Yan, wala na po magsasalita. Kaya po sabi lahat po tayo, may bahagi po tayo. Andiyan si Kuya Ken. Po, andiyan, nadadraw na siya, nag-aano po siya ng video. Pero naman yung mag-aano ng mga attendance, yung mag-aano ng mga pagbibilang, ng mga sa opening. May kanya-kanya po tayong gawain. Meron na po, mag-aayos tayo sa pagkain, mag-aayos tayo sa paglilinis mamaya. Lahat po tayo may contribution sa katawan ni Kristo. Hindi po tayo nilagay ng Panginoon dito para lang po tayo umupo. Ngayon po, nakaupo tayo lahat. Siyempre po, para po tayo nakinig. Para po, may maintindihan po tayo at mag-grow po yung ating spiritual life. Pagka po, balitan rin po natin, ano po natin yung words na unity. Pag wala pong unity, ano po nangyayari? Nagkakaroon po ng gulo, nagkakaroon po ng conflict. Bakit po nagkakaroon ng conflict? People have different personalities. Lahat po, iba-iba po tayo ng character. Lahat tayo iba-iba ng personalidad po tayo. Ito, iba ang personalidad. Ito mahiyain, ito matapang, ito mataray, ito mabait, ito mahinhin. Ito ganun. Iba-iba po tayo ng personality. People have different preferences. Iba-iba rin po yung gusto natin. Meron po dyan, meron gusto. May mga magpe-praise and worship, ang gusto po nila ay joy to the world. Lagi na lang joyful. Mula umpisa hanggang sa joyful. Hallelujah, 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 hallelujah. Hanggang sa matapos na, hallelujah, pa rin na hallelujah. Meron po gano'n na gusto, puro joyful lang po. Hanggang sa mga bawasan ng ilang timbang niya. Sige pa rin po, joyful pa rin po. Meron naman po may gusto sa silent night. Silent lang po ang gusto. Yung pong masyadong solemn. Iba-iba po ang gusto. Saan po tayo? Joy to the world o silent night po? Unity. Good. Meron po. Meron po, di ba? Unity po. Sige, host dahil. Sige po. Meron po different ideas. May kanya-kanya po tayo idea. Ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Mamaya, lahat po tayo sa sabog. Pag wala po unity, doon po nagkakaroon ng conflict. Ito gusto ko, tama ako. Ito gusto ko, pag hindi na sunod, ayoko na dyan. Hindi naman ako pinapakinggan. Sila lang ang may gusto niyan. Sila lang lagi. Kayo na lang lahat dyan. Hindi po eh. Hindi na ba? Yan po. Yan po kaya po tayo nagkakaroon ng conflict. Dahil maraming gulo-gulo. Ano po ang mangyayari kapag lagi po tayo nagkakagulo-gulo? Ano po yung mga cause nito? May mga cause po yung pagkakagulo natin eh. Dahil po sa mga kaiba-iba natin mga ugali, nagkakaroon po tayo ng disagree. Ayoko na yan. Disagree na yung puso natin. Ayoko na yan, ayoko na yan. Kasi iba-ibang idea, hindi mo naman magustuhan ang gusto ng isa, o syempre disagree. People will want things done differently. Minsan ang gusto po natin, yung naiiba. Gusto po natin, eto gusto ko ganito, eto gusto ko ganyan. Gusto ko pa rin, ako pa rin, ko. Yun pa rin po, ako pa rin po. People will think their idea is better than other person. Akala po natin, tayo lang po yung binigyan ng Diyos ng utak.
Akala po natin yung nagbabagsak po ng utak ang Diyos sa langit, akala po natin tayo lang po yung sumalo ng ganyan. Akala po natin yung ibang tao nakapayong. Kaya hindi po nila nasalo. Hindi po. Akala po natin tayo lang yung marunong. Yung iba, ay, hindi naman marunong yan eh. Ako kasi, ito alam ko to eh. Ako kasi matagal na ako sa church. Ako kasi alam na ako eh, veteran na ako sa church eh. 20 years na ako dito eh. Tagal na akong Kristiyano eh. Alam ko na yan. Kaya minsan akala po natin, yung alam po natin sapat-sapat natin. Hindi po natin alam. Yung totoo pong alam natin, hindi po natin totoong alam. Sabi nga po, lalo na rin sa mga sermon, yung nagsasalita ng okay lang ako, delikado po yung tao na yun. Kasi akala niya okay siya. Hindi niya nakikita yung totoong siya. Kaya delikado po siya. Ang nangyayari po, pag ito po ang nangyari sa atin, wala tayong unity, ang kababagsakan po natin ay destruction and division. Yun po ang laging nangyayari sa mga church. Pagkasira at paghiwa-hiwalay. Marami po tayo naririnig ngayon. Nakakalungkot po, kasi marami pong church na nasisira, marami pong church na nagdidivision, hindi po natin dapat ikasiya. Dahil ang church po ay katawan ni Kristo. Kaya po pag nagkakaroon po ng mga division, pag nagkakaroon po ng mga distraction, nakakalungkot po. Pero, may plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero kung meron po tayong unity, kung meron po tayong pagkakaisa, may iwasan po natin ang distraction. May iwasan po natin ang division. God called His people to live in unity with one another. So it is important to make every effort to live together in harmony with other fellow believers. Hindi lamang po sa ating sa loob ng church, kaya namin po sa mga ibang church din po, sa ibang mga denomination, wag po natin lagi bibigyan na kami po, born again Christian, kami po tama. Yun po, ano po yan eh. Iba pong mga religion yan, hindi po yan. Pero na lang po pagkakulto. Ibang usapan po yun. Pero ang sabi po ng Panginoon, pagka hindi siya against sa akin, kakampi natin. Ibig sabihin, pag ang itinaas ay si Yeso Cristo, hindi po kulto yun. Kakampi po natin yun. Kaya hindi po tayo kailangan na magkaroon ng mga division. Kahit pa po church yan, magkakapit din pala tayo kasi iisa po tayong Espiritu, iisang Diyos. Iisang pananampalataya, iisang aim, iisa pa ang goal natin. Sabi po sa 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nananawagan po. Attention po. Magkaisa kayo sa pananalita, isipan, layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Magkaisa raw po tayo sa pag-iisip, sa pananalita, sa layunin. Kasi kung nasa isang church po tayo, tapos iba-iba naman po ang pananampalataya natin, iba-iba naman po yung pananalita natin, iba-iba naman po yung pag-iisip natin, hindi po tayo magkakaroon ng unity. Sabi po, nananawagan ako, magkaroon po tayo ng isang, magkaisa po tayo upang mawala po yung pagkakabahagi. Para mawala po yung pagkasira sa loob ng church. Sa Colossus 3:13 and 14 po, sabi po dito, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din naman kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Kung sino man po sa atin ngayon, sa oras na ito, may mga hinanakit tayo, hindi po nawawala yan. Sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sabi po dito, magpatawaran po tayo. Magpatawad po tayo kasi mismo ang Diyos, kung naniniwala po tayo pinatawad ng Diyos, tayo pong lahat makasalanan. Ako na nakatayo dito, makasalanan po. Lahat po tayo makasalanan. Pero, pinatawad po tayo ng Panginoon. Nung tanggapin natin siya, bilang kilalanin mo siya bilang isang Panginoon, pinatawad ka ng Diyos. At ang sabi, pinatawad ka ng Diyos sa kasalanan mo. Bakit hindi ka
Kung ang Diyos nga, Diyos yan nagpatawad eh. Ikaw na tao lang, hindi mo kaya magpatawad. Ibig sabihin, mas mataas ka pa sa Diyos na sinasamba mo. Mataas ka pa sa Diyos na nagdadadagyan mo. Kailangan ko magpatawad tayo. Mabigat po kasi sa puso kapag ka po tayo hindi nagpapatawad. Minsan po, di ba, punta ka sa isang lugar. Masalubong mo yung tao, ayaw mo na ayaw mo. Magkasama ka, magkasabay ka sa elevator. Torture po. Magkasama ka na, tagal yung magkaganyan, no? Nakasama mo. Minsan naman, hirap na yung leeg mo, ayaw ko na siya makita, nagka-stiffly ka na, kada ganun. Hindi pa mahihirapan, ikaw. Ikaw nagpatawad ka na sa kanya. Hindi ka mahihirapan. Masalubong mo ba siya, basta ako sa puso ko, pinatawad na kita. Magkaharap na tayo, magkaan na tayo, basta ako nagpatawad na. Bahala ka na, dahalahin mo na sa Diyos yan. Ikaw na ang managot sa Diyos, basta ako wala na pananagutan sa Diyos. Nagpatawad na ako, tapos. Patawad po. Madali po gawin yun. Lumapit lang po tayo sa Panginoon. Sige po, minsan po. Tayo nga po tayong lahat. Kung sino po sa atin ngayon ang may bigat ng puso, kung sino po sa atin ang mga merong nais na ipadali sa Panginoon yung ginanakit. Lahat po tayo, pero yan eh. Naghihinakit tayo sa ganito, naghihinakit tayo sa ganun. Ilapit po natin yun sa Panginoon. Hayaan niyo kung marilis tayo. Nag-church na rin lang tayo. Tumuntong ka na rin sa bahay ng Panginoon. Hayaan mo, nung tumunta sa bahay ng Panginoon, may bitbit tayong lahat. Bitbit mo yung problema mo, bitbit mo yung sakit ng puso mo, bitbit mo lahat yung hinanakit mo. Bitbit natin lahat yan. Hayaan po natin na paglabas natin. Maging magaan po. Huwag po natin hayaan na pumasok tayo sa loob ng tahanan ng Diyos na mabigat. Huwag po natin hayaan na lalabas pa rin po tayong mabigat. Pakawalan po natin yun. Alasin po natin. Ang hirap po ng laging habang buhay, pinilalakad kami, nagbitbit ka sa likod mo. Parang ang kuba na ang bigat na pasan mo na yung buong mundo. Tapos nakikita mo yung iba, bakit sila nakakalakad ng ang saya-saya? Bakit sila gano'n? Parang kahit wala silang pera, nakangiti sila. Lahat po tayo nasa sitwasyon na walang pera. Lahat po tayo nasa sitwasyon na mahirap. Pero ang gaan po. Magaan po pag nasa kay Kristo ka. Magaan po kapag kayong mga bigat mo, iniwanan mo na. Lahat po yan, pagka iniwan mo sa jandabi, lahat po yan. Hayaan mo paglabas mo rito ang kapatid. Huwag mo nang bitbitin yung ano yung dinala mo rito. Ibigay mo na yan dito. Ibigay mo na rito. Bibitbitin ng Panginoon yan, kapatid. Naka-open ang kamay ng Panginoon sa atin. Huwag na natin bitbitin pa yung mga pahirap, yung mga dala-dala natin ng bago tayo magpunta rito. Hayaan natin na paglabas natin, magkaroon tayo ng saya. Paglabas natin, makita ng tao sa kabila, wow, ang ganda na aura mo. Bakit? Kasi wala nang bigat yung likuran ko eh. Tinanggal ko itong mga problema ko, tinanggal ko itong mga pasaway na to, tinanggal ko sa isip ko silang lahat. Kasi binigay ko sa Panginoon. Hindi ko kaya, hindi natin kaya. Huwag niyong kayanin. Babagsak na lang po tayong lahat pag kinaya natin ang mga problema. Bigay po natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naka-open po ang kami ng Panginoon. Kapatid, hinihiko niya po ang puso natin ngayon. Open. Bigay po natin. Hayaan itong pagtulog natin mamayang gabi, napakagaan. Napakasarap. Patulog po tayo ng merong nakangiti yung mga labi natin. Pag po natin hayaan na bigbitin natin lagi, paulit-ulit ang buhay natin. Sige po, sandali po tayo yumuko at ako mananalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Dahil lagi ka nagre-remind sa amin sa lahat ng kakulangan namin, sa lahat ng kahinaan namin. Alam mo, Panginoon, kung sino kami. Alam mo, Panginoon, kung ano dinadala namin. Alam mo, Panginoon, kung ano yung paghihirap namin. Ngunit salamat, Ama, dahil lagi mong sinasabi, anak, mahal kita.
Anak, bigay mo sa akin yung problema mo, huwag mong kayanin mag-isa. Lord, maraming salamat dahil sa kabila ng kahinaan namin to. Sa kabila, Panginoon, ng kabisihan namin. Sa kabila, Panginoon, ng hindi ka namin iniintindi. Sa kabila, Panginoon, ng pagiging makasarili namin. Ngunit nandiyan ka pa rin lagi. Nagpapaalala. Nagpapaalala na nahaliang ka lang. Lord, salamat dahil na yung bigat na nasa katawan namin ngayon, pinipilit mong alisin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kaparaanan mo. Patuloy namin hinihingi, Ama, ang puso, Panginoon, na may pagkakaisa. Ang puso, Panginoon, na pagmamahalan. Lord, sa loob ng tahanan na ito, sa loob ng ministeryo ito, Panginoon. Lord, lahat ng anak mo na narito, Lord, ngayon. Alam mo, kilala mo, Panginoon, ang bawat isa. Alam mo ang mga bitbit ng bawat isa, O Lord. Alam mo, Panginoon, kung ano ang mga problema. Kaya, Lord, sama-sama kami dumadalangin sa iyo. Sama-sama namin tinataas sa iyo, Lord. Ang lahat ng ito, lahat ng pasanin namin. Ano man ito, Panginoon, sakit sa katawan. Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Kung ito man po, Panginoon, ay mga hinanakit. Lord, paghilungin mo ito, Panginoon. Alisin mo itong hinanakit na ito. Turuan mo kami, Panginoon, na makapagpatawad sa tao kung paano mo kami pinatawad. Kung ano po itong problema ito, Panginoon, sa tahanan, sa mga kaibigan, sa eskwelahan, sa trabaho. Lord, tinataas namin lahat sa iyo. Tulungan mo kami dahil wala kami magagawa kung wala ka. Kung sarili lang ng Panginoon, hindi namin kaya. Ngunit salamat dahil meron isang Diyos na buhay. Meron isang Diyos na buhay na kaya ang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. At alam po namin ngayon na lalabas ang bawat isang anak mo sa lugar na ito na bitbit ang pagmamahal mo, bitbit ang kapatawaran mo, upang kami patuloy makapagpatawad. We declare, O Lord, the unity, Panginoon, sa bawat isang naririto at sa pag-ibig at sa pagkakaisa, Panginoon. At alam namin, O Lord, na victory po, Panginoon, ang aming matanggap ngayon. Thank you, Lord, for the victorious day, Panginoon, ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. At ikaw ang Diyos na buhay mula noon ngayon at magpakailanman. Muli po natin kantahin. Habang kinakanta po natin, isang puso po natin. Huwag po natin kantahin ng kantang antala. Isang puso po natin ang bawat lirik, ang bawat meaning, ang bawat